So what are the benefits? So ito po, isa-isay natin. Here are the health benefits na makukuha nyo sa pagkain ng balot. Ito ha, detalyado po ito. Number 1, tumutulong na ma-boost ang energy. Tulad na nabanggit ko, may notion ng mga tao na pag kumain ng balot, lalakas. Kaya pag may kilala po kayong kinasal, ang biruan ng mga lalaki sa apwa lalaki na kinasal, oy, kumain ka ng balot mamaya para lumakas ang tuhod mo. Yun din mismo yung lyrics doon sa kanta ng Mabuhay Singer, pampalakas daw ng tuhod. Tingnan ko, totoo ba titigas yung tuhod? Lalakas ba yung tuhod? Ito palang dahilan. Yung calories na present sa balot, na 188 calories, ay nagbo-boost ng energy. So lumalakas ngayon yung katawan nyo, nakakapagtrabaho ka ng mas matagal o mas maayos, ang cell mo ay mas nagiging alive, at ang internal organs mo ay mas maganda ang function because of that energy na na-produce mula sa pagkain ng balot. Yan. Then, ano bang meron sa balot? May sangkap po ang balot na ito, niacin, riboflavin, and thiamine. Para sa inyong kaalaman, ang niacin, dati tawag dyan, B3. Yung riboflavin, ang tawag B2, at yung thiamine, yan yung B1. Yan yung kasama sa B-complex 1612. Yan po yung isa, thiamine. Nalaman na itong tatlong ito, B1, B2, B3, abay, nagkataon, no? 1, 2, 3, sila po ay tumutulong na metabolize ang energy ng inyong katawan. So, yan ang main action ng vitamin B. Kadalasan, pag ang pasyente dumay na panghihina, ang binibigay ng doktor, o mag-vitamin B ka, makakatulong yan na lumakas kayo. Then, ano pa ang nabibigay po ng health benefits ng pagkain ng balot? It supports your immune system. Pero daming benefits nito na hindi natin alam. So, hindi ko naman sinasabi, lantakin nyo yung balot dyan sa mga kanto-kanto, no? Isa lang, pwede na, 2 maximum. So, it support your immune system. Bakit? Ito po dahilan. Ang vitamin C at beta-carotene ay mayaman sa pagkain ng balot. Ito ay parehong tinatawag na antioxidant na tumutulong na linisin yung mga free radicals o yung mga sumisira sa inyong katawan na nandyan sa inyong dugo. So, ito ay nakakatulong masuportahan ang inyong immune system. So, may paliwanag po lahat ng mga bagay na ating pinapaliwanag. Next, number 3, ano pang nagagawa? Yung sinasabing aphrodisiac properties. Aphrodisiac. Aba, gustong-gusto ng mga lolo yan. So, ano bang sinasabing aphrodisiac? Bagamat walang scientific na evidence na sinasabi na kumain ka ng balot ay magkakaroon ka ng gana sa sex, nagkaroon na to ng parang psychological effect mula nung ninuno natin. So, yan yung nangyayari. So, ang balot, pinapaniwalaan na aphrodisiac na ang isa sa dahilan dito due to the consuming lots of calories and protein, calcium, and cholesterol. Alam natin lahat ng cholesterol may good and bad, di ba? Ang cholesterol ginagamit din as an energy. So, pag kumain ng balot, may pakiramdam sila na mas malakas sila because of this substance or ingredients or content ng balot. Then number 4, it's high in proteins. So, kung may mga kidney problem, halimbawa nagda-dialysis, gusto magbalot, kung isang piraso, wala namang problema. Pwede. Pero more than that, baka ipagbawal na ng doktor nyo. Kasi di ba pinagbabawal sa mga tao may kidney problem, yung mga pagkain ng red meat. Ang main reason ay dahil pinapalimitahan ang inyong protein intake. Pero, ang protein naman ng beef ay mas mataas naman di hamak kaysa sa isang pirasong balot. Okay. Then, ang balot ay excellent source of protein. At ang protina ay mahalagang parte ng ating diet. Tumutulong to sa building blocks na tinatawag o yung pagre-repair ng ating mga selula sa katawan, mga tissues. Kaya madalas natin marinig, di ba? Uminom ka ng collagen. Ang collagen ay protina na mahalaga para sa bone, muscle, skin, blood, and cartilage. Ang cartilage yan ang nasisira pag may osteoarthritis kayo. Kaya pinapakain kayo ng collagen. Yung collagen yun po ay protein. At ang balot ay meron din taglay na protein. So, pwede rin po in a way. So, number 5, nabanggit ko yung iron content. Nalaman na ang balot ay maaaring makatulong sa mga taong anemic. Mga taong babae na malakas na magkaroon ng regla, pag kada buwan nila, medyo buhos ang regla nila, bahagyang bumababa ang kanilang iron, bahagyang nakakaramdam ng pagkahilo o pagkahina, pwede makatulong din ang pagkain ng balot. Isa lang, hindi naman kailangan marami. So, ang balot ay mayaman sa iron na tumutulong sa ating blood circulation at malaking bagay yan. Buong araw meron kang sapat na energy. Then, number 6, yung taglay na calcium. Ang calcium content ng isang balot ay 100 mg per balot. So, ang calcium na mayaman sa balot ay nagpapatibay ng inyong buto, ngitin, at may protection laban sa osteoporosis at cancer. And another benefit, may taglay na fatty acid. Pang-7, fatty acids. Ano yung fatty acid? Hindi lang po isda may fatty acid. Marami po. Nabanggit ko noon, yung mga avocado ay meron din yung taglay na fatty acid. So, ano yung fatty acid? Essential po ang fatty acid sa ating katawan dahil ito'y tumutulong sa overall organ health natin at the same time pati hormonal activity. Yung binabalance niya yung mga hormone ng katawan. Ang fatty acid ay kilala din na nakakatulong to sa mga taong may problema sa puso, yung mga cholesterol, healthy yan sa puso, at the same time maganda rin sa mga may arthritis. So, fatty acid content, mataas din. Number 9, may taglay pa itong stem cell. Di ba madalas natin marinig yung stem cell? Yung stem cell, madalas may magsabi sa akin, okay ba yung mga placenta? Okay. May mga pag-aaral na sinasabi, okay yan. Siguro wala nang higit pa na magandang halimbawa kundi yung pagkain ng balot. Kasi halos kinain mo ininom mo yung amniotic fluid, yung tubigan, yung di ba tawag yun, pag buntis kayo, tubigan, di ba? Tapos meron siyang placenta, yung pinakabalot ng layer covering. Yan yung isang halimbawa ng stem cell na kinain nyo. Di ba? Sa bansang China, nauuso yung mga ganyan stem cell, no? Pero ito, naman to, mga fetus ang pinag-usapan. Human fetus. No tayo dyan. Okay. So, consuming balot,
may means you are consuming the embryonic stem cell. It demonstrates salubrious effect. Ano ba yan, Doc? O yan, word for the day ha, salubrious effect. Ibig sabihin yan, salubrious, healthy effect. May pa salubrious pa ba yan? Walang yakad ako. Healthy effect na nga, sige, of your overall health, kasi masama sabihin na healthy effect of your overall health. Energy and youthful appearance. So yung mga gustong bumata pala, pwede rin to. Pero tulad ng palagi ko sinasabi, ang isang bagay, merong masama, may maganda. Ganon din sa pagkain, merong maganda. Ganon din tao, may mabait na ugali, may masamang ugali. Lahat may masamang ugali. Walang taong perfect. Walang ganon. Walang ganon. Yung mga basher ko lang ang perfect. Hello, hi basher. So, eating balot, ito naman yung risk. So what are the risks? Number 1 risk, ang balot egg yolk ay mataas sa kolesterol. Yan. Ito yung masakit na katotohanan. Pag sinabing kumain ng balot, sinasabi palagi, oh, wag masyado kasi mataas sa kolesterol yan. Bakit? Dahil ang nutritional content ng isang itlog ay mayaman sa kolesterol. Tapos yung puti, yung bato yung albumin, wag niyong kakainin. O ito bigyan ko na kayo ng paalala. Yung di ba, pag kumain kayo ng balot, pag bukas mo, una, sipsipin mo di ba yung sabaw, di ba? Tapos kakainin niyo yung egg yolk muna siguro. Tapos nagkataon, di ba may bato doon, yung puti. Yung puti doon, ang tawag doon albumin. Yun yung pinakita ko, balikan niyo mamaya to yung sa pinakita kong anatomy. Yung puti na yon ay maari po tumaas ang inyong uric acid. So, huwag niyong kakainin yon. May iba kasi, malambot naman, chewy, pwede kainin. Minsan naman sobrang tigas, di ba? Malambot man o matigas yung kulay puti na yun, o yung tinatawag na bato, huwag niyong kainin kasi yun po yung nagkakos na pagtaas ng uric acid. Lalo na kung mataas na uric acid niyo. Tandaan niyo po yan. Ngayon, yung balot, ang nagpapataas ng cholesterol, yung egg yolk, yung kulay dilaw. So, isang solusyon, hindi mo kainin ng dilaw kung mataas ang cholesterol mo. Dahil yung sisiyo, hindi nagpapataas ng cholesterol. Even yung sabaw, yung egg yolk lang. Okay. Tapos, may isang magtatanong, Doc, ano kataas bang cholesterol yan? Ito po, ang allowed lang sa isang adult, at least 300 milligrams of cholesterol sa inyong kinakain. Eh, ang problema, ang fertilized duck egg, yung isa lang ay 359 ang average na taas ng cholesterol. Eh, so pag kinain mo yan, halos natapos mo na yung sinasabing daily allowance na advised by the Food and Drug Authority. O, di ba? Eh, paano ang Pilipino? Sasarap naman ng balot. Umamin kayo, sa mga kumakain ng balot. Kontento ka na ba kung isa lang? Hindi siguro. Dalawa baka pwede, no? Pero karamihan, on an average, 2 hanggang 3 kinakain. May isa nga akong na-encounter dati na 6, kaya niya. Eh, sobrang taas na yun. Kung bata siguro, well, bata ka naman. Pero karamihan naman sa inyo mga nanonood, may edad na, tapos mataas ang cholesterol, may high blood, wag na nating pilitin pa na dumami sa isa. So, tama na yung isa. Okay? Then, paano kainin yung balot? Ito na. Ito po pagkain ng balot. Okay. Unang-una, number 1, first step. Titingnan nyo muna yung balot ko, ano yung medyo mas malapad. Kung saan yung mas malapad, dun mo dudurugin yung shell. Okay. Step number 2, syempre nalaman mo na kung saan yung malapad, babasagin natin. Then, ano yung susunod na step? Step 4. Tatanggalin mo na ngayon yung shell, di ba? Tatanggalin nyo na. Then, susubo nyo na. Pero yung iba sa inyo, nagtataktak ng asin. Doon tayo nadadali sa asin. Kaya advice ko po sa mga may edad, lalo na kung meron po kayong alta presyon, o nagmamanas, kung maaari, huwag nyo ng asinan. Between suka and asin, mas okay po isawsaw nyo na lang o patakan nyo ng suka. Huwag na kayo maglagay ng asin. Kasi may narinig na ba kayo? Namatay kumain ng balot? Aba, sinisi mo yung balot, yung pala ang problema yung asin. Aba, yung dami mo nilagay ng asin. Tapos libre yung asin. Aba, nanghingi ka pa ng extra doon sa nagtitinda, di ba? So, doon nadadali sa asin. Tandaan nyo Alam nyo ako, nung bata ako may naalala akong kwento niyan nung unang-unang kain ko ng balot, aba, ang sarap. Kasi maliit yung sisyo, hindi ko napansin. Pero, one time, naka-experience ko ako. Abay, ganyan pong itsura. Abay, parang masyado na malaki, di ba? Pag minalas-malas ka, yung talagang matagal na matanda na yung umabot ng 21, 22 days siya na parang kinultivate, no? Ito na po mangyayari. Meron na pong naku po, may kuka na. Tapos meron, yung close sa Tagalog, mga kuko. Abay, parang kakalmutin na ako niyan. Hindi na ako kain talaga ng ganyan. Pero alam niyo po ba, may sinasabi na mas mature daw yung sisyo, mas masustansya yung balot. Pero kahit na, baka may ibang makukuha akong sustansya na hindi ganyan. Kasi baka pag subo ko niyan, baka yung labi ko bigla na lang hablutin So, hindi ako pwede yan. Alam niyo po ba, may style yan Kung magaling talaga yung magbabalot, no? Alam niya kung malaki o maliit yung sisyo. Alam niya kung matured na o pwede pa. Ito ay masasabi natin na premature pa. Kasi, nung unang panahon, ito research to gusto ko lang i-share. Nung unang panahon na wala pa mga electricity, no? Ang style yung balot mismo, hindi dinidikit yan sa lamp. Usually yung gasera, no? Kasi nung una pa wala pang electricity, dinidikit ito for example yung ilaw, no, gasera, tinitingnan daw at nalalaman daw na magbabalot kung malaki daw o maliit yung sisyo o malaki yung egg yolk kaysa sa sisyo, mga ganon. So isang paraan nyo, so you can ask yung mismo magbabalot, yung nagtitinda, baka naman napakalaki sisyo to, baka naman meron na itong ganyan, baka naman mga parang Jurassic Park na yan, di ba? Pwede naman tanongin. Okay, then, tuturuan ko kayo ng mga recipe. Sa bagay pagdating sa recipe ng balot, alam natin yung standard yan, yung ginawa ko, buksan mo, tapos mamaya ako nakakainin to.
Pero, meron pong iba-ibang paraan ng pagluto ng balot. Eto, balot soup. Aba, meron sa inyo siguro, magluto ka ng, halimbawa, corn soup. Ilublog mo na, kasama mo na yung balot mo. O kaya kung anong mga nido soup, lagyan mo ngayon ng balot para madagdagan yung protina o sustansya. Meron naman iba sa inyo siguro, nakakain na ng adobong balot. Pwede rin yan, masarap din yan, pero ingat lang dahil maalat. So, masarap, pero ingat din, ha? Then yung iba naman, sizzling balot. Aba, yan ang masarap. Hindi ko nga maalala. Tulungan nyo nga ako. Meron ba mga alam kayong restaurant na nagsiserve ng ganito? Paki-message nyo po ako, ha? Minsan kasi napapatakan din ako. Gusto ko rin kumain ng ganyan paminsan-minsan, di ba? Then, kwek-kwek, balot. Aba, kwek-kwek, masarap to. To be honest, masarap to. Pero, ang delikado naman dito kung binibili sa labas, yung mantikang ginamit na ilang ulit ginamit. Yan naman ang problema dyan. Okay, yung tinatawag na tokneneng, balot. Ngayon, nagulat ako, bakit ganun? Halos pareho lang itsura ni kwek-kwek sa kanitok neneng. Meron palang paliwanag yan. Yung kwek-kwek pala, ginagamit yan traditionally sa mga quail egg, yung mga maliliit, itlog pugo. Yung tok neneng pala, ginagamit naman sa chicken egg. Saan ngayon pumapasok yung duck egg? Maski na anong tawag sa dalawa, pwede. Pwedeng kwek-kwek, pwede ring tok neneng. So yan po ang storya ng balot.